Hello, good evening po. Ito po si Brother June. Yung ating pong pag-uusapan ngayon, yung eschatology. So, ibig po sabihin eschatology, ang ano dyan ay yung end times, Great Tribulation, Rapture. So, dito sa end times, yan po yung end of the age, saka yung ibig sabihin yan, yung huling panahon. So, tapos na po yan, pas na, at meron po tayo mga evidence na yan ay tapos na. At yung huling panahon na sinasabi dyan ay yung panahon ng Mosaic Age o yung panahon ng pag-aalay. Tapos na po yun, tapos itong Great Tribulation ay meron din po tayong biblical evidence. Andyan po sa Matthew 24:21, Matthew 24:34. Si Jesus Christ po ang nag-prophecy niyan. Yung Great Tribulation na yan, natapos na. At meron po rito yung rapture, so magkakaugnay po yan, yung rapture, mayroong question mark, and biblical. So pag-uusapan natin yung Great Tribulation. So ano po ba yung sinasabi rito sa Great Tribulation? Ayan po, nakasulat sa Matthew 24, verse 21. Sabi diyan ng Panginoong Hesus, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ano po ba ibig sabihin ng dyan, yung ngayon? No? Yung ngayon po, hindi po yan yung ngayon na panahon natin, kundi yan po yung ngayon na yan nung panahon ng Panginoong Hesus nung nandito sa lupa. 2,000 years ago. Kaya ibig sabihin, ito ay past tense, nakaraan na, yung ngayon na sinasabi. At sabi nga dyan ay ulitin natin, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon. Yung ngayon po, yung panahon ng Panginoong Hesus. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. Hindi na natin mararanasan pa tayong sa panahon natin ngayon. Bakit hindi na natin mararanasan? Sabi rito sa 34 ng Matthew 24 pa rin, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito. Alin, yung Great Tribulation. Bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Sino yung mga taong nabubuhay ngayon na sinasabi dito? Yung panahon ng Panginoong Hesus 2,000 years ago. Sa kanila po yun, yung panahon nila. Sabi, hindi raw mamamatay yung mga tao sa panahon nila hanggat hindi nagaganap ang Great Tribulation. Ayan po, malinaw na malinaw yan kahit basahin nyo ng paulit-ulit. Literal na literal po yan. Yan po ay natapos na yung Great Tribulation. Kaya malabo yung sinasabi na rapture. Kasi ano ba yung rapture? Nasabi rin yung pagtakas. So, meron nag-comment sa akin nung sa video ko nung nakaraan na sabi ay mali daw yung term na sinabi kong pagtakas. Kasi ano raw po, sabi sa Bible caught up. Yan po, tama naman po siya rapture, caught up is not takas. So, yung takas po ay ibig sabihin yan kinuha yan, inalis, isinama. So, hindi lamang po akong gumamit yan, pati si Bishop Eddie Villanueva. So, tignan natin. Ayan po, yung The Great Escape, The Blessed Hope. So ito po ay slogan na ginawa ni Brother Eddie kasi tinuturo niya sa rapture. Yan po yung turo niya. No? What is the rapture and who will be raptured? The raptured is the first phase of the second coming of the Lord Jesus Christ. It is God's great rescue. God great rescue raw of His believer from the wrath to come, the Great Tribulation. So yung rapture, rinugnay niya sa sa pag-rescue ng ating Diyos dahil upang hindi nila maranasan yung Great Tribulation na darating, yung wrath to come, wherein the Antichrist will rule wickedly in 7 years as one world ruler, as prophesied in the Scripture. An imminent event that will happen suddenly in just a twinkling of an eye. The church will be snatched, no? Snatched, agawin daw. Itatakas away from earth to be the God in heaven. So, maliwanag po yung rapture, ito, iniuugnay ito na doon sa Great Tribulation. Rapture, pagtakas, pag-alis,
upang hindi maranasan ng mga believers yung wrath of God, yung Great Tribulation na sinasabi. So, walang problema kasi ang sabi dito ni mismo si Bishop ang nagsabi niya, no, the great escape, the blessed hope. Sinasabi nilang blessed hope diyan, yung rapture. Yun lang ang pag-asa para hindi maranasan, no? Medyo may problema tayo doon. Ito, may nabasa pa rin ako sa yung about sa pre-tribulation, no? Nakakuha ko to sa Christian theology. Sabi rito, pre-tribulation, this view holds that the rapture occurs before the 7 years Great Tribulation. Believers are taken up to heaven. So, ira-rapture daw before the tribulation begins. So, bago magsimula, mara-rapture. Yung turo dyan sa pre-tribulation, allowing them to avoid, no? Sabi, avoid the suffering and trials of that period. So, maliwanag na nakaugnay yung rapture doon sa Great Tribulation. Maliwanag po sana sa atin yun. Yan, ito pa, may na-search pa rin ako, no? Sabi rito, about sa rapture din. Many Christians who believe in the rapture see it as an event that will happen before or during a period of tribulation. So, yung rapture raw ay event ito, no, bago, before, or during the tribulation, which is described in the Bible as a time of great suffering. Great suffering daw, and before return of Christ. Tapos dito pa, sa purpose, the rapture is often seen as comforting doctrine for believers. So, pang-comfort daw ito sa mga believers. Offering hope, no? Nagbibigay daw ito ng yung ino-offer yung pag-asa, yung blessed hope that they will be spared the worst of the end time and will be reunited with Christ. So, maliwanag po, yung rapture, ito ay nakaugnay sa Great Tribulation. Ngayon, kung tapos na ang Great Tribulation, ano pa yung ano pa ba yung rapture, no? Sinasabi nila, may rapture daw about kay Enoch, nung mawala, rapture doon, sabi rapture yun. At tayo sa Thessalonica, yan sa Corinthian, no? Pero yung turo ng mga leaders, no, kagaya ni Eddie Villanueva, na yung rapture ay blessed hope ng mga Christian. Kaya yung rapture na yun unbiblical, no? Kasi bakit tayo tatakas? Bakit tayo mara-rapture? Tatakasan ba natin yung mundo? Hindi, kasi tayo mananagumpay na. Si Kristo yung ating hari. Siya yung naghahari na sa langit at lupa. Siya na yung merong authority. So bakit tayo tatakas? Bakit tayo aalis? Tayo mga Kristiyano ay sinasakop natin yung mga tao na wala pang Kristo, no? Kaya nga sineshare natin yung gospel Kaya nga sineshare natin yung gospel para sila ay pagharian ng Diyos, para pagharian ni Kristo. Kaya ewan kung ano yung pagkaintindi ng iba sa rapture. Kasi yung rapture yan, lagi nilang inuugnay yan na kukunin yung mga Christian, no? At maiiwan daw yung masasama. Ito nga, yung tinuro ko nung nakaraan, medyo nagkaroon ng issue, no, sa akin. Sabi, mali daw yung doctrine ko. So, hindi naman ako may doktrina nito ang Panginoon. So, ito, yung nakaraan sa Matthew 24:36, 41, kasi sinasabi ko na ito ay madalas gamitin ng mga nagtuturo na ito ay rapture. Pero alam ko po na ito po ay judgment, no? Judgment. Ang kinokore ko po doon, ito po ay hindi about sa rapture. At sinasabi rito, no, makikita natin dito ay ang kinuha yung masasama at yung mabuti na iwan. So yung turo naman sa rapture, mara-rapture daw yung mabuti at maiiwan yung masama. So medyo baliktad, no? Ito yung mababasa natin dito. Ito yung ginagamit ng iba na tinuturo na ito raw ay rapture, kukunin yung masasama at yung mabuti maiiwan. Kaya naman maliwanag, no? Kayo na magbasa, aralin yung mabuti, no? At sabi nga diyan, sino ba yung kukunin? O sana maging malinaw sa atin. At ako naman hindi naman ako nagtuturo sa sarili ko. So ito ay binabasa ko sa Bible at maliwanag naman, literal na mababasa natin sa Bible. So ang problema nga lang, mahirap itong maunawaan o unawain kung ikaw ay merong katuruan na yakap-yakap na, no? Kaya kailangan pag babasahin mo to,
ay tanggalin mo yung katuruang na ibinigay sa iyo. Kasi nagiging bias tayo na lagi yung ano yun ang ano nagagamit natin kaya hindi natin maunawaan to dahil napipilit natin o pinipilit natin na tama yung atin. Kaya nga kung gusto mo gusto mo makita kung talagang tama yung doktrina na hawak mo ay kailangan humanap ka na nagtuturo na kontra sa doktrina na hawak mo. Kaya doon magkakaroon ka ng comparison, no? Kailangan maging matalino, comparison, hindi naman tayo basta-basta dapat magpa ano ba 'yan, yung agad-agad ewan ko anong tawag doon. Agad-agad inuhusgahan na natin kaagad na mali yung tinuturo ng sabi nga nung nag-comment bakit mali ba yung Bible na hawak ko? So walang mali sa Bible, no? Ang may mali ay nag-i-interpret yung interpretasyon ng tao. Kaya dapat nga ang mag-i-interpret sa Bible mismo yung Bible din. Hindi pwedeng tayo po ang mag-iisip ng mag-i-interpret sa sarili natin at yun na yun na naging exegesis Kaya kailangan yung Bible ang mag-interpret sa sarili niya. Scripture, interpret himself. Kaya kailangan po ganun. Unawain natin mabuti. Wag agad-agad po tayong mag-judge, no? So, yun lang. Yung mga binasa natin, yung rapture, nakaugnay sa tribulation. Kung si Enoch man o si Melchizedek ay nawala, si Elijah o nawala, kung ang interpretation niya rin sa rapture, wala namang problema sa akin yun. Walang problema doon. Basta ito, yung about sa rapture, na marami ang nagtuturo na before or after ng tribulation, magaganap yung rapture. Kaya sasabi ko na wala nang rapture. Kasi tapos na yung tribulation. So, kailangan basahin natin mabuti yung tribulation. Yung Matthew 24. Ang Panginoong Hesus na nagsasalita doon. Lahat na sinabi niya roon na daranasin sa huling araw o huling panahon ay ando na, no? At sabi, mararanasan nyo, no? Lahat ng nakasulat doon, mararanasan, magaganap hanggat hindi na mamatay yung mga tao sa panahon nila. So sila yung nakaranas noon. No? Kung may tribulation na sa panahon natin ngayon, ibang tribulation yun. Hindi yung sinasabi na Great Tribulation sa Bible. So magkaiba po yun. Kaya ito po ay inuulit ko. Itong Matthew 24 verse 36 at sa mga sumunod na talata ay about judgment po yan. No? Hindi ko po sinasabi na yan ay rapture. Sabi ko lang, yan po ang madalas ituro ng mga nagtuturo about sa rapture, na kukunin daw yung isa at iiwan yung isa. Kukunin yung mabuti at iiwan yung masama. So, baliktad po sa turo ng Panginoong Hesus yun. Kasi kung ito, ang sinasabi nila na pinagbabasehan nila na kukunin yung mabuti at iiwan yung masama, ay magkabaliktad po. Wala pong mali po yung pagtuturo nila sa mga talatang yan. Tsaka tandaan po natin, no, tayo po ang magmamana nitong mundo. Uy, bago na naman yan. Mukhang diyan ka nasasablay. Ang totoo po, itong mundo ay ginagamot din ng ating Panginoon. Kung tayo po ay nirestore, i-restore din po ng Diyos ito pong ating mundo. Kasi siya po ay restorer, healer, no? Hinihil niya, ginagamot niya itong mundo. Kung tayo ay pinagaling niya sa karumihan, ang mundo ring ito ay pagagalingin niya, tatanggalin niya lahat ng pangit, lahat ng masama, at babaguhin ng Lord, i-renovate, no? Ibig sabihin, i-renovate. Kasi nung tayo tumanggap sa Panginoon, naging na tayo, bagong nilalang, no? Hindi naman tayo pinalitan kundi binago. Kaya itong mundo rin po, babaguhin din po ng Diyos yan. So, sa susunod, ituturo ko po rin yan. At sana po, wag mawindang yung mga makikinig. Kailangan aralin nila, unawain nila, timbangin nila yung mga talatang pag-aaralan natin. Ayun, hanggang sa susunod po na kaalaman nating tutuklasin sa Biblia, yung end time, no? Tapos na ba yung end time? Ano ba yung end time? Ano ba yung mga huling panahon? Yun po yung pag-uusapan natin sa susunod
God bless po. Sana po ay pagpalain ng bawat isa.